At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito nga ay usapang Brook at Queen Candle tayo. So tignan natin yung mga mainit-init na mga topics patungkol sa kung ano ba yung mga posible na katauhan talaga o pagkakakilanlan ni Brook at saka nga nito ni Queen Candle. At ayan, ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At ito nga sa nakalipas sa chapter ay ni-reveal na nga sa atin ni Oda itong babae na to. So siya nga si Queen Candle at siya nga yung dating commander ng Royal Guard Corps dyan sa kanilang Kingdom Hesperia. Pero bagamat ganyan nga yung pagkaka-introduce dito kay Queen Candle, maraming nagsasabi na baka hindi totoo yan, baka hindi talaga taga rito sa may Kingdom Hesperia etong si Queen Candle, at ang totoo espiya talaga siya na nagmula dun sa may Holy Land. So ibig sabihin possible daw niyan na baka ang totoo niyan talagang Celestial Dragon etong si Queen Candle, at hindi lang basta-basta isang Celestial Dragon, kung hindi isang God's Knight etong si Queen Candle. So parang katulad ng ngalan daw dito kay Shamrock, na kung saan etong si Shamrock isang God's Knight yan, pero binigyan siya ng utos, binigyan siya ng mission na pumunta sa may Elbaf. So ganyan din yung sinasabi na baka nangyari kay Queen Candle, na binigyan siya ng mission bilang isang God's Knight at pinapunta siya rito sa may Kingdom Hesperia para mag-spy. At so now, kung totoo nga na itong si Queen Candle ay isang God's Knight at isang Celestial Dragon, kaya talagang hindi na nga raw malabo kung bakit itong si Gunko ay naging God's Knight din. Kasi kung matatandaan niyo, di ba, itong si Gunko, sabi nga ni Brook, umalis yan 70 years ago na dun sa kanilang kingdom at pumunta siya sa may Marijoa, at simula nga noon ay hindi na nakita itong si Gunko. At so now, sa pagbabalik na ito ni Gunko sa may Marijoa ay hindi na nga surprising na tatanggapin siya ng mga tao ron. Ito nga, obviously tinanggap talaga ng maluwag itong si Gunko ng mga Celestial Dragon doon, kasi nga ayan, ginawa pa siyang God's Knight eh. So parang katulad na lang sa nangyari nga rito kay Shanks, na kasi di ba nawala eh itong si Shanks doon nga sa may God Valley incident. During nungan pa siya, baby pa lang siya, pero eto nga nung lumaki na si Shanks tapos nag-decide siya na bumalik din sa may Marijoa, tinanggap siya kaagad ng mga Celestial Dragon dyan, maluwag din siyang tinanggap dyan, at hindi rin siya basta-basta tinanggap, ginawa pa siya na isang God's Knight. So bakit ganun-ganun na lang yung pagtanggap kay Shanks dyan nga sa may Marijoa? Kasi etong si Shanks nga ay alam naman natin na hindi siya basta-basta na simpleng Celestial Dragon lang eh. May katungkulan mataas yung parang sa bloodline nito ni Shanks, kasi yung kanyang ama ay si Garling Figarland. So kaya nga yun, yung pagbalik ni Shanks, talagang tinanggap kaagad siya dyan eh, nung mga Celestial Dragon, at yun nga, binigyan kaagad siya ng napakalupit na posisyon, God's Knight pa. So now, going back nga rito kay Gunko at saka nga rito kay Queen Candle, kung etong si Queen Candle nga ay isang legit na God's Knight, ay talagang hindi na nga surprising na tanggapin ng maluwag ng mga Celestial Dragon etong si Gunko at gawin niyang God's Knight. Pero kasi ang nakaka-intriga rito, bakit tatanggapin naman ng ganung maluwag etong si Gunko ng mga Celestial Dragon? So ibig sabihin lang, etong si Queen Candle ay mataas nga rin yung kanyang bloodline. So ito, ang pagkakakilala nga natin, di ba, dito kay Gunko ay isa siyang Manmayer. So ibig sabihin ay Manmayer nga dyan etong si Queen Candle. Pero ano nga bang interesting dito? So puntahan na natin dyan ngayon etong si King Reuven, yung hari ng Hesperia. So sa ibang translation yan, yung pangalan niya si King Reuven Aryan DL. But anyways, eto nga, going back, etong si King Reuven ngayon ay di ba nga asawa niya etong si Queen Candle. At now, kung Manmayer etong si Queen Candle, ibig sabihin lang nito ay Manmayer din etong si King Reuven. So kung ganyan yung kaso, ang ibig sabihin niyan, Celestial Dragon pala ibig sabihin etong sila King Reuven dyan, kasi Manmayer eh. Etong ang sila Gunko. So not sure dito kung paano ba nag-work dyan eh, yung sa marriage ng One Piece natin. So yung kung kinukuha ba nung babae, yung ano rin ba yung apelido ng lalaki kapag nagpakasal sila. Kasi kung ganoon nga yung kaso, ibig sabihin kung Manmayer si Gunko at ito Manmayer nga rin etong si Queen Candle, ibig sabihin ay Manmayer nga dyan etong si King Reuven, kasi nga siya yung asawa nito eh, ni Queen Candle. Pero ang isa pang interesting dito ay kasi diba, etong si Brook kapatid niya eh, etong si King Reuven. Ngayon kung magkapatid etong dalawa na to, at kung sinasabi na etong si King Reuven ay Celestial Dragon, so ibig sabihin etong si Brook pala ay isang legit na Celestial Dragon nga yan. So ito matindi pa nagkataon na ganyan, kasi ibig sabihin all this time ay talagang tinatago lang ni Brook kung kanyang totoong identity na isa siyang Celestial Dragon. At ayun nga, not to mention pa dyan, diba, kung matatandaan nyo itong panel na to, nung nalaman nga nila na isang God's Knight yung si Gunko, itong si Brook alam niya eh, yung patungkol sa God's Knight, eto sila Yusuf walang alam eh. So ang tanong nga rito nung marami dati, bakit alam ni Brook yung patungkol sa God's Knight? So ngayon ay kung babalikan nga natin, ito yung kay King Reuven, ito si Queen Candle, at saka nga ito yung Manmayer na pangalan nila nga dyan. Kaya
nga di malabo na baka nga etong si Brook, kaya niya alam na may God's Knight kasi talagang taga roon siya sa may Holy Land. At syempre yung mga Celestial Dragon na nakatira doon, alam na alam nila yung patungkol sa mga God's Knight. At so now, ito na ngayon yung dalawang tinitignan na views dito. Yung unang-una ay ito nga si Queen Candle ay possible na baka nga isa siyang Celestial Dragon at di lang basta-basta Celestial Dragon, isang God's Knight. Itong si Queen Candle at ayun, Ispia, itong si Queen Candle na pinadala dyan sa may Kingdom Esperia. At yung sa pangalawang view naman ay baka nga possible dyan na mga Celestial Dragon talaga. Itong sila King Reuven, itong sila Queen Candle, pati nakasama itong si Brook. At ayun nga, mga man-mayor sila, pero ang nangyari ay tinalikuran nila yung Holy Land at ayun, pumunta sila rito sa may Kingdom Esperia. So parang katulad sa ginawa ng mga magulang nila Doflamingo, kung matatandaan ninyo, di ba nga mga Celestial Dragon yung mga yon, pero ang ginawa nila, umalis sila sa may Marijua at iniwan nila yung buhay Celestial Dragon at namuhay sila ng normal na tao lang. So ganyan yung sinasabi na baka nangyari nga rito kala King Reuven. But anyways, ay pagkatapos nga niyan, isyan guys, hanggang dito lang itong video natin na to. At so ayan, kayo ba sa tingin nyo, isang legit ba na Celestial Dragon? Itong si Brook, possible nga ba yan? At yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So ayan, so abang-abang lang para nga sa mga next chapters natin dito. At ayun, ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.